Sunday this month. Ang katotohanan ay di pa po tayo natatapos sa chapter 1 sa ating series. Okay, una po ay gusto kong sa mga hindi pa po nakakakilala sa dati po nating kasamahan sa church na nasa Balalacaw tayo. Si Sister Ruth Aguirre ay may 3 po yan na anak at ang pangalawa na lalaki ay namatay. I think yesterday lang po kasi ko rin nakita yung post niya. So, ano po yun, weak na bata, talagang may mga health problems. Pero tinatanong ko kanina kasi kachat ko po dahil nag-a-ask po siya ng funeral service, i-schedule lang po baka within this next week. So, pero nakapurol lang po doon sa kanilang bahay sa Holy Spirit. So, nandun lang po yung bangkay. Probably, baka hindi ko alam kung kailan puro. Pero hoping na walang conflict sa schedule ko yung i-assign na day o gabi ng funeral service. So, i-announce ko na lang po siguro sa GC by next week. Pangalawa po ay ang ating pong CTTP ay meron pong gaganaping 45th National Convention pero 54 na in existence by May 15 to 17. So 118 most likely pastors, licensed ministers coming from Luzon, Visayas, Mindanao with 7 districts. At may mga ibang key leaders din na sasama. So ang ating pong church ay 2 na key leaders natin doon. 2 license pa lang kami from the national, si Pastor ako. At yung ating pong si drivers ko yun amin. Saka si Mrs. na license naman ng district ay dadalawin po doon sa convention. So, panalangin niyo po na maging matagumpay yung ating pong national convention after 5 years dahil sino pong nakasama po sa Tagaytay ng 50th anniversary ng CTTP? Kaya nga kamay nung nakasama sa Tagaytay. So, 2019 ata po yun. So, or 2018 magkakamali. So, 5 years ang lumipas. So, ngayon lang ulit magkakaroon na talaga ng face-to-face. So, Woodland po ang venue. Palagay po dyan. Yan. So, isa sa mga guest speaker ay si Bishop F. Tindero na siya na po ngayon yung Word Alliance Ambassador ata ng Evangelical Churches throughout the world na po yung kanisa. And then si Pastor Sani Largado yung pong ating pong partner missionary sa Thailand at si A.B. Kulinitz na naalala niyo po nung one time. I think yung 50th anniversary rin ata natin. Na-invite ko natin dito. Isa rin po siya sa speaker. Nga lang hindi siya makakarating. Recorded lang yung kanyang gagawin pag-speak. Dahil I think kamamatay lang ng kanyang lola. At saka may mga physical challenge. Pati yung mother niya si Sister Peggy, naalala niyo po. Yung nagkaroon kasi ng cataract or a problem sa mata, pinupirahan. Medyo kailangan din po ng attention. So, hindi siya makakarating physically pero may video. Ano po siya, pag-speak through recording. So yun po. And then mamaya, of course, wala pong uuwi dahil meron po tayong D-group assembly. Nagagawin po natin after the service, kakain po tayo, and then after that, kakaroon po tayo ng program. So yung mga invited nyo na kung mamaya darating, hoping po na maging, hindi kasi mainit talaga sa labas. So, ipag-pray po na makating sila ng maayos. Okay, so, basahin muna natin yung ating text for today. So, chapter 1, verse 12 to 18. So, Tagalog na version at saka, I think, English o easy to read version ng ating kunuha. Wala kasi tayo. Nagalaw siguro yung sa likod ng TV ng ating monitor sa likod. So, sa Santiago 1:12-18, ang gandang balita. Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat
sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Then yung verse 13, huwag sabihin inuman na tinutokso siya ng Diyos. So yung word na tinutokso, temptation po, ang pinaka-main topic natin for today. Na siya ay dumaranas ng pagsubok sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutokso ang mga kahit sino. Then verse 13, natutokso ang tao kapag siya ay naaakit at napapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Then verse 15, pwede pakibasa ng mga kalalakihan, please. Verse 15 to 18. 1, 2, 3, mga boys. At ang pagnanasa, kapag may galing sa puso, ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa gustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid, kung minamahal. Ang lahat ng mabuti at ganap kaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga kaloob at tanglaw kalmitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyan mangdigin dahil sa pagbabago lang. Ninuot niya tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging pangunahing higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. Sa easy to read version, mga ladies, pwedeng basahin po na niyo po itong mga verses na ito. This is a verse. Di po, ladies, please. 1 to 3. Nag-restart. Anyway, sige po. So, tignan niyo po mas detailed at direct yung easy to read version as far as yung word temptation is concerned. Pero tayo po muna mananayan sa pagkakataon na ito. Dakilang Diyos, salamat sa iyong biyaya na nagbibigay sa amin ng understanding, yung wisdom that you're giving us to really face this life, either we are in the midst of trials, or kung kami man po'y humaharap ng temptation, na pwede yung mga ilan ay hindi na pagtatagumpayan at naging dahilan ito rin na siyang yung na-develop yung temptation na yun and nag-give or nag-yield that leads to sin. At marahil din ay hindi talaga naintindihan or wala talagang understanding on how to overcome temptations in life. Pero ngayong umaga, tulungan niyo po kami na magamit itong pag-aaral para kami ay makapagtagumpay sa anumang pong at present kinakaharap ng bawat isa na temptation. So that Lord ay magbigay din ito ng pagkakataon kapag kami ay nakapagtatagumpay, ay kaparahanan din ito na nagmamature kami at yung action namin sa bawat circumstances, lalo na sa uri ng temptation, ay mayroon po talaga namang tagumpay na nakalaan dahil kay Kristo. Na siya rin po yung tinukso ng kaaway. Pag binasa namin ang kwento ng temptation that he faced in the book of Matthew chapter 4, ay totoo nga naman talagang nagtagumpay siya at siya naman talaga yung pwedeng namin pagkuhanan ng talagang pamamaraan paano talaga harapin at makapagtagumpay sa temptation na kinakaharap namin literally sa panahon na ito.
Thank you, and indeed, may we ask the Holy Spirit to really speak to our very hearts and mind so that pag na-illumines yung word mo, ay maintindihan namin ito at magamit namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay bilang mga Kristiyano. Salamat po sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Paano natin mapagtatagumpayan ang mga tukso sa buhay? Yan yung magandang tanong at pwedeng nilalaman ng ating mensahe ngayong umaga. Pero kung tatanungin ko po kayo, sino ho dito yung hindi nakakaranas ng tukso sa buhay? Pakitaas na po ang mga kamay. Hindi nakakaranas. So, ibig sabihin, lahat tayo. So, lahat na nakakaranas ng tukso sa buhay, pakitaas nga ba? Salamat po. So, pwedeng sabihin natin timely, pero matagal na rin pong nasulat ito na pwede natin ngayong pag-usapan na importance po nito, bakit natin kailangan pag-aralan, at paano natin hinaharap ang mga tukso sa buhay na ang pinaka-end result ay dapat tayo magkaroon ng pagtatagumpay. Kung babalikan natin bago tayo tumungo dito sa ating text at topic, ang Old Testament, particularly yung unang kaganapan ng temptation sa Garden of Eden, ay tingnan natin yung development, bakit nagkaroon ng fall as far as yung the Bible interpretation of the fall, at naging dahilan po yun na nag-give way sa temptation si Eve at si Adam. Ano pa yung unang nangyari kay Eva that caused her to give and yield to temptation of Satan? Sa tingin niyo po, kung aalalahanin niyo po yung kwento sa kaganapan, chapter 2 po ng Genesis, ano kaya yung una na pwedeng naging entry points ng kaaway para talagang si Eva ay matukso at kakainin yung bunga ng punong kahoy na yun na pinagbawal ng Diyos na di dapat nilang kainin? Anyone? Gusto ko po muna yung interaction bago natin tingnan yung ating pong pag-aaral ito. Ano daw? Eyes. Okay. Ano bang mayroon sa mata? Paano kung bulag? Ibig sabihin, hindi sila nagkakasala, hindi sila natete. Kasi bulag, walang pagtingin. So mata. Pero bago yung mata na yun, ano yung sabihin natin, okay, the word desire, of course. Ano yung tinwist ni Satan using the snake? So, kung ilalagay natin yung scenario, there is the command na huwag kainin yung bunga ng punong kahoy na yun. Actually, hindi talaga mansanas yun, ilalagay natin. Pinagyan lang ng mga analogy lang na kapag ini-interpret, ini-explain, ay ginamit ang mansanas. Na siyang naging dahilan para yung desire at yung mata ay nag-give in si Eva. Ano kaya yung tinwist ng diablo doon? Okay, so the command of God. Nilagyan niya ng, sabihin natin, binanggit din niya yung mismong word. Pero in the form of question mark, na yung pagdududa ay pumasok at hindi ipinakita yung truth. So, yun yung isang scenario. So, there is the desire, there is the eyes, and then yung truth, na talagang yun naman talaga ang pinakadahilan na na-twist, pero ginamit pa rin ng diablo yung word na yun in the form of twisting the truth. So, kung titignan natin ibig sabihin, yung temptation, kapag ating kung tinignan yan sa Webster Dictionary, ay ito po ay act of tempting or the state of being tempted,
especially to evil. So, pwede rin sabihin natin enticement. Ano ba yung pwede gamitin natin sa word na enticement? Kapag enticement kasi ay, ano ba yan, inaakit, kaakit-akit, or kaya ginuguyo. So, yun yung mga word. Or pwede rin ito yung something tempting, a cause or occasion or enticement na siyang magiging dahilan para mag-yield doon sa temptation. Mayroon pong sinabi si Dr. James E. Everett ng Duke University. Pag tinignan daw yung testing and temptation na word, at ito yung kanyang binanggit, which is, of course, kapag tinignan natin yung Hebrew word ng temptation is nasa, and then yung Greek word naman, interpretation po sa bagong tipan, which is written yan, piraso, na ibig yung dalawang kaulugan po na yan, both are carrying a broad range of meaning, na ibig sabihin translated either temptation or testing. Ngayon, dito po kasi pinag-aralan natin yung trials, turning trials into triumph, and then tinignan din natin yung trials sa wealth, sa mga lumagpas na mga Sundays, lumipas na mga Sundays. But kung ilalagay natin, mayroon talagang differentiation ng testing o pagsubok sa tukso na word. So, tingnan natin din yan para ma-identify natin kung yung pag-hinaharap mo yan by testing o yan by temptation. Pero magsisiruin tayo kasi ngayon sa temptation na word. At ito po yung binanggit po niya dyan. Sa Biblia po, for instance, the word implies enticement to do evil, while the second, yung connotation po niya, yung process naman, na ang isang natetes ay napuprove yung character, yung determination, yung deep integrity of one's commitment to God. So, yun po yung parang pagkakahulugan niya, pagkakaiba as far as the testing word at saka yung temptation. Si Dr. James A. Ferdian. Ngayon, tanungin natin, kapag tinabi natin trials, ano ba yung pagkakaiba yan sa temptation? Ang trials, pwedeng ito yung i-strengthen sa ating pananampalataya. Sino dito yung mga trials sa buhay? Halimbawa, hindi mo inaasahan na ganito ang hinaharap mong sitwasyon, like financial, pwedeng may mga namatay ng mahal sa buhay, mga pagkawala ng trabaho. Yan po yung mga trials na pwedeng sabihin natin, specifically rin nagaganap, ay isa rin pamamaraan yan na matetest, may strengthen yung faith natin. Pero kapag sinabi natin temptation, ay ikaw ay inaakit para makagawa ng kasalanan. Nakuha niyo yung difference po yan? Ay kung halimbawa, sa mga kalalakihan, of course, hindi naman sa kalalakihan ito nakikita ng magandang babae na Coca-Cola ang body. May entice na akin. Kahit na ano yan, kung sabihin mong Kristiyano ka, hindi ka exempted na hindi matukso. Dahil ang katotohanan, isa rin yan na ginagamit ng kaaway para ibagsak ang sino mang kahit leader na kilala. At marami tayong mga kwento po dyan pag pinag-usapan natin mga leader na bumagsak. It comes to tinatawag natin either called it pangangalunya, either called it pang-rape kasi may mga talagang kahit sabihin lingkod ng Diyos, ginagamit ng kaaway para gawin yung mga bagay ngayon as tempted on that way. Alam naman po natin ngayon, si Kibuloy, di ba? Isa yung po yan na kaso inihahapla sa kanya ng mga complainant. At talagang, ano po yan, mayroon po mga dokumento at testimony ng mga tinatawag natin victims na sabihin natin lumantad at para sila ay mag-apply. At hanggang ngayon, hindi pa nauhuli po si Kibuloy. Nakita niyo po ba si Kibuloy? May reward po ata eh. Nakita niyo po. So yan. So, ang trials, pwede po ito yung forms of illness, pwedeng karamdaman,
or loss of employment na banggit ko kanina, o kaya pag-aaway, persecution, or disappointment. Pero ang temptation, nagpapakita ng magagandang senaryo na sa katotohanan po noon ay pwedeng, pag nag-yield ka, ay pwede kang magkaroon ng kasalanan. Ang trials, pwedeng ito ay externally focused and safe to change the heart. Pag napagtagumpayan, pwedeng ang character natin, ang behavior natin, ay nagkakaroon ng tinatawag na pagbabago as we experience trials at pagtagumpayan. Pero ang temptation, ito ay internally focused para i-attempt na mag-magnify yung sinful desires ng ating flesh in particular. So kay Eva, yung eyes, yung desire, at nag-yield yung truth na twist. Naniwala siya doon sa ginamit ng diablo na yung truth ay na-twist at naging dahilan yun para ma-entice siya doon sa temptation. At kung ilalagay natin, ibig sabihin kung may difference na gano'n, ano kaya ang mas madaling harapin? Ang trials or temptation? Trials. Pero both, kailangan nating harapin, di po ba? Pero ang tanong, kung humaharap ka ng temptation na yun, dahil yung topic natin ngayon, nagkaroon ka ba ng pagkakataon na pagtagumpayan mo na yun? Or kung at present, hanggang dyan ka pa rin patuloy kang ginuguyo, patuloy kang inaakit ng diablo na gawin yung temptation na yun, medyo magkakaroon ka ngayon ng battle sa iyong spiritual na buhay. At kailangan mo ngayon ng breakthrough. At itong topic na ito, marahil ay para sa iyo. Pero sabihin din naman natin sa mga hindi nakakaranas ng temptation, mong sabihin na hindi ka, ay accepted ka. Kasi in reality, posibleng sa bawat pagkakataon, mayroon pong darating nakakaharapin mo rin. Dahil ang realidad, lahat po tayo ay hindi accepted dito sa trials at maging ang temptation sa buhay. At mayroong consequence po ito kapag hindi natin naharap at napagtagumpayan ng tama. Dahil mayroon din po itong kapangyarihan para ilid ka sa isang kasalanan maging dahilan that make God not be pleasing sa iyo o sa kanyang harapan. So, ano yung pwede natin tingnan sa ating pag-aaral sa umaga nito? Tatlong issue po ang gusto ko po i-brought up natin na pag-usapan for today's topic. Una po, yung paano nga ba natin tignan yung pangako ng Diyos kapag napagtagumpayan mo yung trials or even temptation in life. At yung pangalawa, ano ba yung mga caution na kailangan mong gawin para kapag humarap ka ng temptation, alam mo paano ito harapin at of course, yung sa biyaya ng Diyos, makapagtagumpay ka. At ang pangatlo siguro na pwedeng part ng ating pag-aaral sa umagang ito ay paano mo ba rin titignan, no? Na maging pagkakataon itong tinatawag nating pang-unawa, paano ba na-develop na yung temptation na mag-lead to sin? Kasi ano po yan hindi naman po talagang halimbawa gumawa ka ng pag-lead sa temptation ngayon na walang mga ano po yan, parayok na gano'n. May pattern na tinatawag. Tingnan niyo po, sa isip niyo po ngayon, kung may temptation ka before na hindi mo pa napagtatagumpayan ngayon, may pinanggalingan po yan na pattern. Hanggat hindi mo yan na naaral, paano mo harapin, at mapapagtagumpayan, patuloy at patuloy ang kaaway, ibabalik at ibabalik dyan. Pero ang good news po, mayroon pong plano ng Diyos na pwede ka niyang mapalaya dyan at bigyan ka ng tagumpay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kasi siya lamang din naman yung nakaharap ng mga iba't ibang temptation, even trials, na siya'y nagtagumpay at siya yung may karapatan para iahon ka dyan at bigyan ka ng katagumpayan. I think hindi magandang good news po dito na dapat natin nawan. Okay, simulan po natin. In facing temptations in life, ay dapat maintindihan natin na yung temptation po ay
may magandang promise po dyan pag napagtagumpay natin. At yung unang binanggit po dyan sa verse 12 ay maganda po natin tignan. So, balikan po natin yung passage natin doon sa Tagalog version na hawak mo ngayon. Yan po yung verse 12. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong at ito ay ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa umiibig sa Kanya. That promise, kapag tinignan natin yung word na promise sa Greek word ay makairos, na ibig sabihin happy or blessed na word. Na ang pinaka-nature po niyan ay ma-enjoy mo talaga yung pangako ng Diyos na buhay na tinatawag. At kung titingnan natin halimbawa, yung promise na yun, eternal life. Eternal life. Ang isang tao na hindi nagtagumpay sa temptation at namuhay sa kasalanan, ibig sabihin, mahirap yan makarating doon sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos. Pero yung taong humarap sa temptation dahil kay Kristo, pinalakas siya, alam niya ang pamamaraan ng pagtatagumpay, siguradong may nakalaan na buhay na walang hanggan. Ang tanong ko ngayong umaga, willing ka ba na harapin at pagtagumpayan yung pagsuko, yung temptation na kinakaharap mo para makarating ka sa Kanya? So ito po yung dapat mong gawin. So, ibig sabihin naman yung promise of eternal life ay bawat isang mananampalataya na tumanggap, lalo na kapag nakapagtagumpay doon sa trials at maging sa temptation. At itong promise din na ito ay pruweba na ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng totoong katotohanan na buhay na walang hanggan, na ang sino mang mananatili hanggang wakas na tapat sa Diyos ay magkakaroon ng tinatawag na buhay na walang hanggan. At yun ay pangako na hindi ng tao, kundi ng Diyos. So, ano yung pwede natin gagawin na sa second part ng ating dapat isipin as we face temptation in life? Yung caution po dyan from verse 13 hanggang doon sa verse 16 to 18, pwedeng balikan kaya natin yung English version. I think inilagay ko po dyan balikan natin yung verse 18. So, whenever you feel tempted to do something bad, you should not say, God is tempting me. Evil cannot tempt God, and God Himself does not tempt anyone. So, sino pa yung pinagagalingan ng temptation? Ang Diyos ba o ang diablo? Dito sa verse na yan, saan galing yung temptation? Is it word ng Diyos? Itetempt niya yung kanyang mga anak? O ang diablo ang nagbibigay ng temptation? So dito malinaw na ang Diyos hindi niya tinitempt ang sino man. Yan ang binanggit sa easy to read version po yan. So saan nagagaling yung temptation? Walang binanggit din po dyan. Pero naman natin, ang diablo ay siya yung pinaka, sabihin natin, tusok sa sino mang taong kanyang ititempt. Ay marami siyang pamamaraan. So in reality, ibig sabihin nito, sino bang mas may makapangyarihan? Ang diablo o ang Diyos? So, ibig sabihin, kung ang diablo yung tinitempt ka, kakayanin ng Diyos na pagtatagumpayin ka. Pero dapat alamin mo kung ano yung dapat gawin. Kasi kung hindi, sabihin mo, ay, bahala na ang Diyos dyan. Pupunta ako doon sa guest house. At titingin. Subukan ko kung malakas talaga yung aking spiritual na pananampalataya at pagkilala kay Diyos, sa Diyos. Pag sinabi mong gano'n, ano yung gusto mong ipakita doon sa Panginoon? At maging ang diablo, of course. Sinusubok mo ang Diyos ba? O tinatry mo lang talaga kung kaya mong gawin yung mga bagay na mapagtagumpayan mo kahit nandun ka sa temptation, pero sinubukan mo. So, pinapakita lang dito mga kapatid. Ito yung, mamaya po may mga practical po akong babanggitin sa ating conclusion para natin talaga mapagtagumpayan. Kapag ginawa mo kasi yun, parang sinasabi mo pa rin na gusto mo yung temptation na ginamit mo pa yung Diyos. Na nakuha niya yung ibig sabihin nun.
Sabi mo, malakas naman ako, nandiyan naman ang Diyos, pupunta ako doon sa isang area na doon maraming temptation. Medyo mali po yun na pananaw. Kasi sinusugo yung sarili mo sa isang sitwasyon na pwede talaga mapapahama ka at darating yung point na mag-iyak ka doon, maging tempted. So yun po yung unang natin, na ang Diyos hindi po siya nagbibigay ng temptation. Ang malinaw po dyan. At ibig sabihin lamang, ang pinanggit po dyan kasi ay do not deceive yourself. No? Be deceived, so don't be deceived into such thinking. In verse 16 to 18, kung titignan niyo po yan, pwedeng pakibasa yan ng mga kabataang babae at lalaki, please. May dear brothers and sisters, not be fooled about this. If every good comes from God, every perfect gift comes from Him. This good gifts come down from the Father who made all the lights in the sky. But God never changes like the shadows from those times. He is always the same. God decided to give us life through the truth message sent to us. He wanted us to be the most important of all that we carry. Kung binabanggit doon ang Diyos ay hindi nagtitem, so hindi niya sinusuko o binibigyan ng tinatawag nating temptation ng sino man, pinapakita naman dito yung good sign na pwedeng i-provide ng Lord. Though malimit ginagamit yung lahat ng mga gifts, no, ay perfect. Totoo naman po yan. But isa rin connection po nito ay sa anumang sitwasyon na sa tingin mo ay hindi mo kakayanin yung pagharap sa temptation, nagpo-provide si Lord na magandang pamamaraan paano pagtagumpayan. At isa rin pinapakita po dyan, kung titignan nyo yung light, kasi kung nandoon sa isang temptation that makes you sin, there is darkness, di po ba? Tama po ba? Ewan ko ba yung kanta po na kapag pag umiinom may balak? Ano ba yan? So, tingnan niyo po yun, no? Kasi nga naman talaga naman, maiiba yung issue mo eh. May balak talaga yun. So, saan ko na po yan. Pero in God's way, is always a good way to keep us escape to any circumstances. Even yung Hebrews, halimbawa, basahin niyo po yun, na in every temptation, God is giving us escape. So, even this, yung pamamaraan ng Diyos, tingnan niyo po yung last verse, no? Yung kahalagahan mo sa harapan ng Diyos, importante po yun. Kaya ayaw niya mangyari na mahalubog ka at ayaw niyang makita na yung kalalagayan mo ay umantong sa isang buhay na sabihin natin distraction. Tingnan niyo po yung verse 18. God decided to give us life through the true message He sent to us. Ano yung mensahe na yun? Yung gospel, yung truth about God, about holiness, halimbawa, about the King of Kings, about Jesus Christ. That's the gospel. Na siya nagbabago ng ating kaisipan, ng ating puso, ng totoo na siyang nagbibigay sa atin ng lahat ng yan. And He wanted us to be the most. Sabi mo sa katabi mo, most. Napaka ano po kapatid, sa harapan ng Diyos. Kumbaga, ikaw yung pinaka-apple of the eye ng Diyos. Ayaw po ba? Ang iba hindi matanggap yung sarili dahil palagi nandoon sa lubog na gawa ng kaaway. Pero dapat ilagay mo yung sarili mo ngayon na ang Diyos may kakayanan na iawag ka dyan at alisin ka dyan sa ganong kalalagayan upang makarantindihan mo na may Diyos na pinapahalagahan ka sa anumang sitwasyon na mayroon ka ngayon sa buhay. Tingnan niyo po yung most important of all that He created. Ngayon, ipinapakita ko dito na yung pamamaraan ng ating pag-iisip ay dapat mabago. Yung katotohanan ang siyang umiral sa atin. Kung babasahin niyo rin po yung 1 Peter chapter 1 verse 22 to 23, pinapakita po yung true gospel about the truth, ano yung sinasabi po dyan. At nangangahulugan na pwede natin maintindihan kung ang Diyos ay sumasa atin at yung kahalagahan na mayroon tayo. Tingnan natin yung number 3 part
as we understand how this develop yung temptation, that we could also have the victory or overcome it. So, tingnan po natin, binanggit natin yung kalagayan po ni Evan kanina. How about si David? Gamitin natin paano na-develop yung sin that yield to temptation sa kanyang buhay. Yes, of course, kapag anapin natin yung buhay ni David ay ginagamit din yung example ng kanyang pagbagsak, pero tinitingnan din ng yung Diyos kahit sa ganung kalagayan ay binigyan siya ng a man after God's own heart. Pero tingnan natin yung development, why David tempted and yielded to do sin. Una, may battle di po ba? Sa bawat pagkikipaglaban ni David, siya palagi yung nandun sa forefront as commander-in-chief ng hari ng bawat labanan sa pagsakop nila ng iba't ibang bansa. Pero dumating sa point dahil naging victorious siya sa maraming labanan, ay nag-stay na lang po siya sa palasyo. Yan po yung takbo ng kwento, pati na yun po yung Chronicles. Bigyan po yung takbo ng kwento. At sa kanyang pangyayaring pumion, medyo hayahay din po ba yung kalalagayan po niya. Pero, sa kanyang siguro nagre-relax at naglilibot siya sa kanyang palasyo, and then may nakita siya. Anong pangalan po yung nakita niyang babae? Bathsheba. Anong ginagawa ba ni Bathsheba? Ha? Mainit kasi, sa kaharian mainit, pero maabot ang 45 degrees. Kaya pumigay kaya yung ating ano. Sige po. Ito rin na. So, mainit tuloy. Mainit kasi pinag-usapan. Sumay. Sa tingin niyo po kaya, doon sa ganung kalagayan, ano pa yung isang nag-develop na nung nakita po niya si Bathsheba na naliligo, ay na-develop sa kanya yung may inisip po siya kasi. At inutos po niya actually yun. Anong sinabi niya sa mga kanyang either utusan, yung aid po niya doon sa kanina? Yung asawa niya, lagay sa plan, tapos sa gera. Siyempre, nalambing po niya muna yung backgrounder. Asawa niya. Okay. Check one. Yeah. So, inalam muna niya, di ba? Then, pinatawag niya. Maliban dyan, yung mga sunod na kanyang ginawa, ano yung naisip po niya? Entice, kita, desire. Ano yung kasunod na naisip po niya? Ha? Para mangkin niya talaga si Bathsheba. Anong ginawa niya? Asawa ni Bathsheba. Nataasay niya. Sinarangan ko pa sa bronchite, para mamatay siya. So, inisip niya, para mangkin niya talaga si Bathsheba, ano yung kanyang desire, yung gusto mangyari sa flesh, ay sinalang po niya. Gumawa siya ng sulat na ipadala sa tinatawag nating battlefield, yung asawa ni po ni Bathsheba. Siyempre nga naman. Anong nangyari po? Alam naman natin, namatay po yung asawa ko ni Bathsheba dahil sa battlefield.
Ano yung naging result? Alam ko natin, maliban dyan, ano yung unang kasalanan niya? Either yung temptation ay nag-desire lang siya. Pero siyempre, kasunod po niya ng kasalanan na pwedeng bunga, consequence is siya isang, sasabi natin kayang murderer si David. Kasi siya dapat yung nandoon sa bilang captain, commander-in-chief. Siya dapat po yung nandoon sa forefront ng battle. Kinorprat po, yung asawa ni Bathsheba para mga so, murderer na. Of course, makita naman natin, maliban dyan, yung tinatawag natin pangangalo niya. Nakita natin yung result niya. So, all of this development ay nangyari po hindi isang hindi isang event. Hindi may pattern na tinatawag. Alam niyo po, kung tutusin, kahit na yung mga tinatawag nating well-known na mga kilalang mga preachers, evangelists, ay hindi po eksento dito. Kailangan mga ordinaryong mananampalataya. And that is why, kailangan talaga nating unawain yung mga pamamaraan ng diablo at yung pattern na nagaganap sa buhay natin. So, una na naganap po dyan ay yung tinatawag nating, siguro kung lilinawan natin, yung unang dapat maintindihan natin, halimbawa, yung word na desire, na nabanggit natin kanina, as we say. Halimbawa, yung sin, bakit nagkakaroon ng kasalanan? Dahil may desire, may opportunity, at may action. So, nangyari po yun sa buhay ni David. Malinaw po yun na nakita ko natin. Maliban yung halimbawa naman, yung desire plus opportunity. Kasi opportunity na napatay na yung asawa ni Bathsheba, di po ba? So, kaya niya nang gawin, of course, bilang hari, hindi naman talaga niya gawin yung pag-uutos dahil siya ay may power to do that. So, yun ang mas mahirap doon kasi walang magawa yung asawa ni Bathsheba para ibala doon sa forefront ng battle. So, action, and then, siyempre kapag walang forgiveness, there is also a punishment. So, paano natin overcome ngayon yung mga process na yun na nagaganap para mag-lead to sin yung temptation? Unang dapat gawin is to change our desires. Ang mahirap po kasi dahil tayo ay human being, na yung tinatawag natin yung fall ng Genesis nila Adam and Eve ay masasabi natin in effect ay meron po pa rin yun dahil sa human nature na tinatawag. So, pero pwede naman natin baguhin yung desire na yun kung alam natin na yung ating mga pananaw at maging yung ating kaisipan na tulad ng sinasabi po ng Romans chapter 12. No? Kaya nga, ilagay natin, tuon natin ang ating mga buhay. No? Commit ourselves to the Lord. Even in Galatians chapter 5 verse 24, ay binabanggit doon na pwede namang magbago yung ating mga kaisipan at maging yung desire na mayroon po tayo. Paano natin i-change yung desire natin? Sa Psalms 119 verse 11, Thy word I hid into my heart, that I may not sin against thee. Or, Thy word is the lamp unto my feet and a light unto my path. So, isa rin pamamaraan yun, yung Word of God ay isang malaking bahagi sa buhay natin para tayo'y maging tama ang ating mga desisyon at maging desire natin ay yung tamang pamamaraan. Ang tanong kasi ngayon, paano mo pinapahalagahan ang salita ng Diyos sa araw-araw ng buhay? Para magamit mo yan sa panahon na ikaw ay haharap sa temptation. Tingnan natin si Jesus Christ sa tatlong areas ng buhay na mayroon siya. Basahin chapter 4 ng Matthew. Ano palagi ang kanyang ginagamit na response sa enemy when this devil tempted Jesus Christ? Ano yung word na ginagamit niya?
Nasusulat. It is written. So, alam ni Jesus Christ paano banggain yung mga lies ng kaaway na ginamit niya nung dinip niya si Eva. At malimit ang kanyang binabanggit ay angkop doon sa sitwasyon. Of course, iba't ibang temptation yung naranasan ni Jesus Christ. Yung eyes, flesh, which is nagugutom po siya dahil 40 days and 40 nights na walang kain. Eh sino man ba hindi matitip na sasabihin yung bato yung gagawin tinapay, magiging pagkain. And then yung tinatawag nating pag tinag-usapan po yung kaharian, sasabihin ni Jesus Christ na ang Diyos ay siyang may-ari niyan at of course, ang kaaway ginagamit po yun para yung glory at yung kingdom na sa Kanya. So, Jesus Christ Himself ay napagtagumpayan po niya yun dahil yung desire ay alam niya na hindi yun yung temptation ng kaaway ang kanyang dapat din-desire but the Word of God. So, importante po ang Word of God, mga kapatid. Kaya huwag niyong baliwalain yung mga panahon na sinasabi natin mag-dili-dili everyday ng pag-aaral ng Bible. Kahit sabihin natin mga pangalan, pinag-usapan niyo po yung numbers na pag-aaral sa Chronicles, mga numbers, mga pangalan. Pero mahalaga pa rin na tingnan natin pagpatuloy pa rin. So yung desire na yun dapat mabago. At ang gawin niya yung salita ng Diyos. Ang mahirap po kasi niya kapag mismong ikaw hindi mo na dinidesire yung Word of God, mabilis ka nga pong ma-entice, malinlang ng kaaway sa kanyang pamamaraan para ikaw ay makagawa ng kasalanan. So, pangalawa po, yung limit our opportunities. So, tingnan niyo po, bawat temptation po kasi, there will always a way to opportunity para ikaw ay i-grab at mag-yield, manatili ka doon. At ang mahirap doon, kapag nag-say yes ka doon sa temptation, dahil nakita mo may opportunity, tulad ni David, opportunity, tinake niya yung list, pinadala niya yung asawa ni Bathsheba sa labanan. At nagkaroon ka siya ng mas malaki authority to make Bathsheba with him. So I think yun yung limit opportunities. Ang maganda pong bahagi na gagawin po dyan, pag sinabi natin limiting our opportunities na only the desire, ay halimbawa po, yung isang bata. Malimit po ang mga bata, mabilis po yan na mabigyan ng tinatawag natin. Sino dito yung pag naiiyak yung anak tapos hinihingi ay candy o kaya yung chocolate? Sino dito? Pag umiyak yung anak dahil alam nyo na kung ano yung pampatakan, chocolate or candy? Cellphone na ngayon. Cellphone na daw pala ngayon yung ginagamit para tumahan ng anak. Temptation pa rin po dahil maliban sa mata na lumalabo, later on po, hindi niyo na mamonitor yung anak niyo, napunta na doon sa mga site, sa murang edad, na i-expose na siya sa mga tinatawag nating bawal na panuorin ng isang musmus na bata. At alam naman po natin, diyan pumapasok yung pattern, yung tinatawag natin kapag lumaki ka na gano'n ang exposure mo ay pornography, halimbawa, talagang yung gagamitin ng diablo po yan. Kahit na may pamilya ka, pwedeng gamitin, ibabalik ka pa rin doon pag di mo yung napagtagumpayan. Lahat po yan mga pattern na kailangan mapagtagumpayan. So, ano ba, yung bata ngayon, pag binibigyan mo ng bagay na iniisip mo yung makaka-resolve sa kanyang pag-iyak, na hindi ko pala, mas lalong pinalalalam mo ang kanyang paglaki sa isang bagay na hindi makakatulong sa kanya para siya ay maging isang strong na bata sa anumang kalagayan. Kasi pag pinakain palagi yung chocolate and candy, ano yung unang masisira? Hindi, pwede naman may postiso eh. Bumili mo ba yun? Pero siyempre, iba yung talagang batang lumaki na maayos yung ngipin niya. Postiso eh, iba po yun.
Artificial lang po yan. Hindi lamang po yan. Paglaki po yan, ano mangyayari sa kanyang health? Yung diabetic po yan. Pag diabetic yung bata, at lumalaki diabetic, hirap po yan. Mahirap ang mga matindi nga po dyan, yung ano natin, no? Yung tinatawag natin, mga batang-bata pa yung anak niya, diabetic na yung sakit. Ano kasi, simula sa chocolate and candy matatamis. Ano yung papakain mo? Siyempre, gula. Ayun. Ibig sabihin lang, yung opportunities ay dapat ilimutan po yan. So yan po yung magandang dapat natin tingnan. Kung tingnan niyo po yung Matthew 6:13, tingnan natin po yan, yung Matthew 6:13. At maging kung mabasahin niyo rin po yung Matthew 26, verse 41. This Matthew chapter 6, magandang ano po yan as far as yung opportunities is concerned. Wala pa kasi nailagay yan sa ating full slide. Okay, Matthew 6:13. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Do yung word na pagsubok sa ilang translation po ay do not lead us into temptation. So parang inilalagay dito yung isang pattern of prayer as far as nag-ask yung mga disciples kay Jesus Christ paano dapat silang manalangin. So ibig sabihin, ilalagay natin yan. If you take that opportunity to be listened o kaya malilis, prayer ang isa sa focus. Ito yung scenario. Halimbawa, nandun ka na sa temptation. Magagawa mo pa kayong mag-pray ng gusto? Halimbawa, either ladies and boys. Either magandang lalaki o magandang babaeng sexy. Ano kaya? Habang halimbawa na either nakasakay, sabi mo, Lord, do not lead me into temptation. Kakayanin pa kaya? Pwede. Or kung ilan naman ay yung eyes. Meron kang isang kwento po dyan na titigan mo lang ng malikit na titig tapos gaganon ka na. Kaso lang, sa titig ng lagkit ng titig, hindi niya naman ano yung ulo. Ano na nangyari? So wala na. Hindi na nagawang manalangin kaya mas matutindi ang naganap. So it's a reality of life na nakikita ko natin. So, in that way, not only the desire na chase natin, maging yung limit ng ating opportunities, and at the same time, yung self-control. Pangatlo po yan na process na dapat natin gawin if you want to overcome temptation sa buhay. Ang self-control po ay isang ginagamit po yan, dinidelay mo yung gratification na tinatawag. Halimbawa, sa mga boyfriend and girlfriend na engaged, kung ilalagay natin may mga ganong scenario, o kahit hindi pa engaged, huwag ka munang masyadong madikit. Kasi pag nagdikit po yan, positive and negative, Sparks. i-spark. At kapag nag-spark, anong nangyari? Mabubuhay ila. So, of course, hindi extended po yan sa binatang dalaga. Even married, hindi po natin i-accept po yan. Take note for that. Kasi pwedeng yung tinatawag nating, halimbawa, yung isa sa mga kinakaharap mo na napakabilis mo yung pag-self-control na tinatawag, hindi mo kakayanin. Pero isa sa pamamaraan na halimbawa ng scenario is that self-control, delayed gratification. Meron pong isang pag-aaral, halimbawa mga bata. Meron isang teacher. Iniwanan niya yung 5 atang estudyante sa isang room. Ang gusto niyang i-test is
Ang binanggit niya kasi, aalis siya, pagbalik niya, doon na lang makakain yung chocolate nasa harapan niya. Sa harapan ng lamesa, din na kanya-kanyang chocolate po yun. So, I think, hindi umat tumagal ng 5 minutes. Sa 5 minutes kaya, sa tingin niyo, mabilis po ba yan na lumipas para yung self-control kakayanin mo? 5 minutes. Medyo mahirap, no? Doon sa pag-aaral na yun, at sa ibang bansa po kasi tinitingnan yung delayed gratification kahit sa mga batang kaisipan, murang kaisipan. Eh, chocolate yung inilapat. At ang binanggit, binili ng teacher, pagbalik nila, pwedeng madoble pa nga ang pwede nilang i-take. Yung mga iba naman, marshmallow ang ginamit. So to make this story short, mayroong ilang mga bata doon na hindi nila na-take yung 5 minutes, kumain na ho sila kagad. So, na-found out nila na talagang may mga ganong senaryo na yung self-control hindi kinayanan ng mga bata in that 5 minutes para ang tinatawag natin paggawa na ibinili ng teacher ay hindi na dapat gawin. So yung mga hindi kumain ng chocolate or yung marshmallow, na doble yung ibinigay sa kanila ng bumalik yung teacher. So, enjoy siyempre ng mga batang nag-self-control na hindi kinain muna yung nakahain na sa harapan nila na ibinigay ng teacher. So, ano po yan, kahit na yung temptation na talagang mag-limit, na galit ka na, I think self-control is important part na dapat i-exercise natin sa ating mga buhay. Bunga rin po yan ang banal ng Espiritu, mga kapatid, kaya kung sabihin ay wala akong self-control. No. Kung iaaminin natin ang salita ng Diyos ay totoo, sabi ng Galatians, isa yan na bunga ng banal na Espiritu, ang self-control. So, ibig sabihin, kahit na tuksok-tukso ka na, eh dahil alam mo yung Diyos na pakatingin kahit wala nakakita sa harapan mo ng mga tao, eh dahil may kang self-control na bunga ng banal na Espiritu, kakayanin mo hindi mag-give in doon sa temptation. At of course, hindi yung it depends on how you view how God is at work in the circumstances. But self-control is part of it para mapagtagumpayin mo ang anumang temptation. Marami pong mga passages regarding po dyan na kailangan po natin pag-isipan. And then yung obtain forgiveness as the last part na dapat natin gawin. Alam niyo po, ang reality sa buhay na ito, either you fail doon sa temptation, there is still God who is at work. That's waiting and saying, anak, bumangon ka dyan. Kaya kitang akayin sa pwede pang harapin ang buhay. Kaya nga ang palagi natin ipag-pray doon sa mga nandoon ngayon na sitwasyon. Let's continue to keep praying for them. That in God's word and way ay magkaroon ng realization ang mga tao na maharap sa ganung circumstances. So even ikaw ngayon at present, I do believe that God is always at work para tayo ay samahan at pagtagumpay. Ngayon, kung ating pong titignan ang mga apat na sabihin natin pamamaraan para yung anumang development ng temptation that yield you to sin ay mapagtagumpayan, I think maintindihan po natin din itong practical suggestion ko rin po na dapat niyo pong gawin. Una, yung pagre-realize na ang temptation ay totoo. Tama po ba? Sabihin, ay Kristiyano ka, hindi na ako matitim. Malakas ako. Alam ko ang Biblia. Kilala ko ang Diyos. Hindi po, kasi there were always kahit napakaliit na entry point yan ng kaaway. Lahat ng iniisip mo, maguguho po yan. Kaya yung grace ni Lord ang dapat mong ipanalangin na sa anumang sitwasyon ng temptation sa buhay, isipin mo na mayroon yan, pero dapat mo rin yung katotohanan na ang Diyos ay kasama mo. And then of course,
yung binabanggit natin na practical part kanina, exercise mo yung self-control. I think napakaganda po yan. And then third, eto, bawal bang tumakbo pag may temptation? Ano po isa po yung solusyon na ginawa po ni Joseph? Naalala niyo po yung kwento ni Joseph? Sino dito si nakakilala kay Joseph? Hindi Sona, ha? Joseph the Dreamer. Grabe po yun, ha? Isipin mo yun, second hand, pumapangalawa sa pwedeng kanang kamay ng hari ng Parao at the time. Pero dahil asawa ni hari itong nagtitip sa kanya at gumuguyod, nag-iintay sa kanya every night, every day. Mga araw at gabi. At dumating yung point, pero hindi nag-give way si Joseph. Anong ginawa niya? Kahit na sabihin natin, makubarang pa yung unang damit po niya, okay lang yun. Pero ginamit siyempre yun ng asawa ng hari para ihabla na siya daw ay ni-rape ni Joseph. Pero nakita naman po natin doon ang tagumpay si Joseph. So hindi po kaduwagan ang tumakbo o umalis doon sa isang temptation. Ayaw po ba? Kaso lang po kapag talaga namang bumigay ka na, wala na talaga tayo mapapatunguhan dyan. Kaya, there will always an escape, mga kapatid. Huwag mong sabihin na corner ka na. Kasi hindi naman yan yung nais ng Diyos na i-corner ka at ikulong sa isang sitwasyon na ikakapahamak mo. Take note po yan, ha? Kapag nandoon na yung pag-giveaway mo na hindi mo nakita yung any point of exit ng paglabas sa isang circumstances and temptation, nangangahulugan, talaga namang gusto mo. Ginusto mo na rin talaga. Eh, yun na nga yun. Eh, talaga namang saan ka pupulutin. There is always the grace of God, the way of escape, para makita. Kaya kailangan ka ng tumakbo dyan, huwag kang magbabad. Baga kung sa gadget, na yan ang magiging cause, unang ibabad mo yung mata mo dyan, magbasa ka na lang ng Bible, ng mga magagandang mga libro na makapag-strengthen sa'yo at mapapalakas tayo ng decision making mo. Ano po yan, isang part na dapat natin gawin na sa practical way to do it. Ito pa, pang-apat. Kung iniisip mo yung weakness yan, parang wala nang pwedeng way, it's only in the name of Jesus. Baka kailangan mo rin alalahanin na yung si Jesus mismo ay napagtagumpay niya yung temptation na nag-exist ng panahon po niya. At actually, siya nga rin po yung magiging pwede nating pagkukuhanan ng example, ng model, ng inner strength to overcome temptation is Jesus. Baka nga, halimbawa, sumimple lang na ang kaway, nihintays ka. Sabihin mo, in Jesus' name. Diba? Pero wag mo naman sabihin na kahit pang in Jesus' name na in Jesus' name, eh, tingin ka pa rin ng tingin. Jesus' name, in Jesus' name. Bakit na hindi lang tayo? Para niluloko mo yung sarili mo sa ganung kalagayan. Mabago yung pananaw natin. Alam natin pa rin yung tamang disposisyon ng decision dahil may direct connection tayo sa Diyos. Yun yung maganda po dyan. Kasi kung tutuusin yung mind natin, siya rin yung pinaka-battleground ng buhay natin. Pero of course, yung the heart, the desire, pag pinagsama po yan sa isang hindi tamang pagdidesisyon, ay maglilid ka talaga sa isang temptation sa kasalanan. Eh lalo na kung hindi nababago palagi yung kaisipan natin sa araw-araw dahil polluted na mga gawa ng mga maling pag-iisip, sigurado po, madali po tayong mag-give way sa anumang temptation. Lastly, ito po mahalaga po ito kung bakit natin ini-encourage yung bawat isa na mag-join sa maliliit na grupo. Kasi po kung tutusin, hindi mo kayang mag-isang mamuhay. Sabi mo sa katabi mo,
Hindi ka island, no man is an island. No woman is an island. Ano yung ibig sabihin natin dito? Dito ako mag-EN. Ini-emphasize ko po ito sa atin. Get involved in an accountability group na mayroong katulad na mga pag-iisip ng mga tao. At yun po ay sa mga maliliit na grupo nangyayari po yan. At dyan din po magkakaroon kayo ng tinatawag na magiging bukas sa inyong hinaharap kalalagayan sa buhay. Halimbawa, dito po ba kaya niyong i-confess na kayo ay may kasalanan? Dito sa harapan ngayon? Mahirap. Kasi kaagad ay malalaman pa agad ng congregation na ako ay isang ganon, di po ba? Pero doon sa maliliit na grupo na alam niyo na safe environment yan, na pwede po nilang pangalagaan ng anumang ginawa mong mali at pagkakasala o na-tempt, nag-give ka, doon sa maliliit na grupo na yun, pwede mong banggitin. Kasi in that way, hindi mo para sabihin ikaw ay ibagsak nila o kaya i-judge ka nila, kundi kayon ka nila sama-sama, sasamahan ka at marahil din sa mga panahon, kumusta ka na kapatid doon sa sinabi mong temptation na dinaanan mo before, nakapagtagumpay ka na ba? So doon mangyayari po yun. Kaya nga, yung D-group na mga ikaw ay magiging membro dyan, makakatulong sa iyong kapatid. Ano ba? Palapakan muna natin ang Panginoon dyan kasi yun na hindi natin makaka-appreciate na may kahalagahan po yung mga maliliit na grupo kung bakit natin ginagawa po ito. Kasi ang katotohanan din po niyan, hindi ko na ho kaya kayong magbabantayan araw-araw. Pero dahil dyan sa mga maliliit na grupo na yun, may mga tao tayong inilalagay na siyang mga ngasiwa, mga ngalaga sa inyo. And I do believe, gagamitin din yan ng Lord para ikaw ay maalalayan at mapapatatag din ang iyong buhay pananampalataya. And that is why, yun po ang patuloy natin inipas. Kaya yung D-group assembly natin, may mga testimony po yan na kung paano nakatulong yung D-group. Mamaya mapapakinggan natin, hindi ko alam kung sino yung inassign sa bawat tatlo lang kasi yung inana natin. Pero doon sa inyong maliliit na grupo, may pasensya po. So, mahalaga po ngayon mga kapatid, na itong salitang temptation ay reality. Hindi po siya katang isip, hindi rin po siya kwento-kwento lang. Totoo pong may temptation sa buhay na ito. Ang tanong dyan, are you willing enough para harapin at magtagumpay ka sa temptation? Kasi kung hindi, doon sa pinag-aaralan natin, wala lang din po yun. Pero I do believe, gusto mong makaalis dyan, gusto mong magkaroon ng pagtatagumpay. Yung mga pinag-usapan natin, ang Diyos ay kasama mo. Sasamahan ka at yung mga prosesong gagawin para magtagumpay ka, malaking bahagi po yan. At lalo na yung mga kapatiran na siyang magtutulong at sasamahan ka, malaking bahagi. Alam niyo po, ang tawag natin, ang isang church na mayroon pong ganong pangangalaga ay ano po yan, isang matatag na church, kahit konti. Why? Dahil yung care, yung sabihin natin siguro hindi naman care, no? Yung ayaw natin na yung kapatiran natin ay mamumuhay sa isang lugmok na buhay na kasalanan. Kasi hindi rin po yun ang dinisenyo ng Diyos sa isang church. Ang church dapat nagte-testify ng greatness ng Lord, nagpapakita ng kakayanan ng Diyos na magbago ng buhay, sino man anumang kalalagayan, kahit bumagsak sa anumang pagkakasala, there will always an opportunity to rise up and see the God of peace, the God of second chance na ilagay niya ang maayos na buhay sa isang madilim na sitwasyon. And that is why this topic na mayroon tayo, I do believe, ay kailangan po natin yan bilang isang mananampalataya. So again, we could overcome temptation because God is with us. Palapakan po natin ang Panginoon.
Open muna po tayo to our communion. So I think si Ate siya.